Sa pagpapatuloy ng ating istorya patungkol po sa tunay na buhay ng isang dating witch o isang dating mangkukulam na isang ahente ni Satanas, dito na nga inilantad ni Emmanuel Amos ang nakakakilabot na kanilang ginagawa para labanan ang mga Kristiyano sa mundong ibabaw. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Sa tunay na buhay ni Emmanuel Amos, isa pong dating ahente ni Satan Lucifer, dito mga sangkay inilabas pa niya ang mga impormasyon kung papaano nila nilalabanan at niloloko ang maraming Kristiyano para lamang mahatak ito sa kanilang kampon. Ito ang part 6 sa tunay na kwento ng buhay ni Emmanuel Amos. Kung hindi mo pa napapanood ang part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sa vlog na ito, makikita nyo po sa YouTube channel ang playlist ng buhay ni Emmanuel Amos. Panuorin nyo po ang part 1 hanggang part 5 bago po nyo panuorin ang part 6 para mas maintindihan nyo ang nakakakilabot na kwentong ito. Sa pagpapatuloy ng istorya ng buhay ni Emmanuel Amos, nung siya pa ay isang makapangyarihang agent ni Satan Lucifer, dito niya inilantad ang mga impormasyon, mga sangkay, kung papaano po nila ginagawa ang kanilang kapangyarihan para po nakawin ang pananampalataya ng maraming mga Kristiyano. Nakakakilabot mga sangkay ang kanyang isiniwalat. Ayon po sa kanya, mga sangkay, matapos ang utos ni Lucifer na labanan ang mga Kristiyano, sila nga ay nangaupo at pinlano ang kanilang gagawin sa pakikipaglaban sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama sa listahan ang sumusunod: pagdulot ng mga karamdaman, pagdulot ng pagkabaog, pagdulot ng pagkaantok sa loob ng church ng mga mananampalataya, pagdulot ng kaguluhan sa loob ng simbahan, pagdulot ng panlalamig sa pananampalataya, ginagawang ignorante o mangmang ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos, nililito ang maraming mga Kristiyano sa pamamagitan ng kausuhan o paggaya sa mga layaw ng sanlibutan, ulaman, at ang panghuli ay paglaban mismo sa mga Kristiyano ng harapan. Ilan lamang po ito mga sangkay sa kanilang ginagawa na pandaraya sa maraming mga Kristiyano. Malinaw naman po talaga na nakasaad sa Biblia na si Satanas ay pumarito para nakawin ang ating pananampalataya. Isa sa isiniwalat ni Emmanuel Amos ay ang patungkol sa isang tila baga isang TV o isang screen na hawak ni Emmanuel. Sa pamamagitan daw po ng screen na ito o tinatawag niyang TV na ibinigay sa kanya, nakikita daw po niya mga sangkay ang sitwasyon ng mga born again Christians, ng mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. At ayon po sa kanya, hindi nila nilalabanan ang mga hipokrito o mga mapagpaimbabaw na mga Kristiyano dahil sila ay mga kasama nila. Isa daw po sa hindi nalalaman ng mga iglesia na sa tuwing may panambahan, nagpapadala daw po sila sa loob ng church ng mga hindi nakikita na mga nilalang. Ang mga ito daw po ay pumapasok sa simbahan upang istorbohin ang lahat po ng mga mananampalataya. Ang iba ay inaantok mga sangkay. May mga bata naman pong pinapaiyak. Gumagawa sila ng anumang makapagdudulot ng kaguluhan sa mga tao habang sila ay nakikinig sa pangangaral. Ang iba raw po sa loob ng church mga sangkay ay talagang sinasadya ng mga ahente ni Satanas na gawing inaantok habang po sila ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ito pala ay hindi normal mga sangkay na nagaganap sa tuwing may panambahan, na sa tuwing may mga taong inaantok, ito pala ay gawa o dulot ng isang dyablo. Kapag nakita nilang ikaw ay may isang malinaw na pagsisiyasat sa sarili dahil sa pangangaral, aantayin ka raw po nila sa labasan ng simbahan at sa paglabas. Na paglabas mo, isa sa kanila ang babati sa iyo at bibigyan ka ng regalo at magpapakitang mapagkaibigan. Gagawin daw po ng ahente na ito ni Satanas ang lahat, at bago mo malaman ang mga nangyayari,
nakalimutan mo na ang lahat ng iyong natutunan sa simbahan. Kadalasan po itong nangyayari mga sangkay kung bakit may mga tao palang pagkatapos makinig ng salita ng Diyos, pagdating sa tahanan, nakalimutan na po nila kung ano po ang sinabi ng isang pastor, kung ano po ang aral na kanilang natutunan. Ito pala ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano mga sangkay na kahit paulit-ulit na pumapasok sa iglesia ay hindi lumalago sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ito pala ay gawa ng mga hindi nakikita na dyablo. Subalit para sa isang tunay na Kristiyano, isa sa mga babaeng ito na kampon ni Satanas, matapos ang gawain ay luluksong batiin ka at magnanasang alamin kung saan ka nakatira, na nagkukunwaring bago lamang siya sa lugar na iyon at wala masyadong nakikilalang mga Kristiyano sa paligid. Sa pagdadala mo sa kanya sa bahay ay dali-daling bibili ng saging at ang mga Kristiyano ay tatanggapin ito bilang tanda ng pagmamahal. Ani mo'y matulungin mga sangkay. Ang agent na ito, magpapatuloy siya sa kanyang pagdalaw hanggang sa bandang huli ay aalisin niya ang liwanag ni Kristo sa iyo at pagkatapos ay hihinto ka sa pagdalo o paglilingkod sa ating Panginoon. Ito lamang po ay isa sa mga harapang ginagawa ng mga agent ni Satan Lucifer laban po sa mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang malalaking operasyon sa mga buhay na iglesia at mga pagtitipon ay ang mga sumusunod. Pinapahina ang loob ng mga Kristiyano sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At dahil dito ay nagiging mga mangmang sila sa kanilang kapamahalaan at sa mga pangako ng Diyos. Sa mga krusada, ang mga babaeng ito na mga agent ni Satan Lucifer ay ipapadala upang magdulot ng di pagkakaunawaan at mga pag-aaway ng mga Kristiyano. Kaya't mapapansin po natin mga sangkay na may mga iglesia o may mga churches na nagkakaroon mga sangkay ng division o pagtatalo-talo. Ang mga born-again Christians ay kilala sa pamamagitan ng malimit na pagdadala ng Biblia sa mga gawain na kanilang dinadaluhan. Sila ay kilala sa daigdig ng Espiritu sa pamamagitan ng liwanag na patuloy na dumadaloy sa kanila tulad ng isang napakaliwanag na kandila sa puso o isang bilog na liwanag sa palibot ng kanilang ulo o isang dingding na apoy sa palibot nila. Ito ang nakikita mga sangkay ni Emmanuel Amos na tila may nagliliwanag sa mga tunay na Kristiyano kung kaya't hindi po nila mababasta-basta nalapitan ito. Kapag ang isang Kristiyano ay naglalakad na mag-isa, nakikita ng mga agent ni Satanas o nila Emmanuel Amos na ang mga ito daw po ay naglalakad kasama daw po ang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Isa sa kanan, isa naman po sa kaliwa at isa sa likuran. Dahil dito, napaka-imposible na malapitan ng mga agent ni Satanas ang mga ito at kahit anong gawin nila, hindi po nila mababasta-basta ito. Ganun pala mga sangkay katindi ang kapangyarihan ng isang tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ikaw ay may kasamang mga anghel habang ikaw ay naglalakad sa kahit saan pa, kung kaya't ikaw ay ligtas sa kamay ng ating Panginoon. Ito pala ang sinasabi ng Biblia sa Psalms, "Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Dahil kahit ang demonyo pala mga sangkay ay walang magagawa sa iyo sapagkat ikaw ay may kasamang mga anghel ng ating Panginoong Diyos. Ayon kay Emmanuel Amos, ang tanging paraan upang magtagumpay ay sa pamamagitan ng pagtukso sa isang Kristiyanong magkasala. Dahil dito nagkakaroon sila ng butas upang makapasok. Kapag ang isang Kristiyano ay nagmamaneo ng isang sasakyan at gusto daw po nilang saktan, sinisiguro daw po nila na hindi siya nag-iisa sa sasakyan. Laging mayroong isang anghel sa tabi niya habang nagbabiyahe ang isang Kristiyano. Mapa-eroplano man yan, barko o sasakyan sa kalupaan, ikaw ay may kasamang anghel ng ating Panginoong Diyos. Ayon po kay Emmanuel Amos. Si Emmanuel Amos ay may mataas daw po na katungkulan sa ilalim po ng kapangyarihan ni Satan Lucifer. At ayon sa kanya, bilang isang tagapanguna na inilagay ni Lucifer, siya po ay nagpadala ng mga babae sa mga buhay na iglesia at mga pagtitipon kung saan naroon ang mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga agent ni Satanas na ipinadala ni Amos mga
mga sangkay, ay mainam na nakadamit at pagkatapos ng pangangaral ay lalabas o lalapit sa mismong panahon ng paglapit sa ating Panginoon. Nagpapanggap na tinanggap daw si Kristo at ipapanalangin. Ito ang aktwal mga sangkay na ginagawa nila sa loob ng iglesia na hindi po natin nalalaman. At pagkatapos ng gawain, sila ay mananatili upang antayin ang mga ngaral na natural naman na masayang masaya sa mga bagong tanggap na ito. Ang mga bagong tanggap ay maaaring sundan pa ang mga ngaral sa kanyang bahay. Kung ang mga ngaral ay walang espiritu ng Diyos o walang espiritu ng pagkakakilanlan sa mga espiritu, aakitin siya sa pagkakasala ng pakikiapid o pangangalunya. Ito ay nangyayari sa oras na hangaan niya ito ng may pagnanasa. Sisiguraduhin niya na magpapatuloy siya sa ganitong kasalanan hanggang sa pinipighati niya ang espiritu ng Diyos na nasa kanya, at pagkatapos ay iwanan na siya. Dito matatapos ang misyon o ministeryo ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng isang mangangaral. Ito pala ang rason mga sangkay kung bakit may mga mangangaral, may mga pastor, may mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na humahantong sa kasalanan. Sila pala ang may gawa nito. Sa pagkakataong ito mga sangkay, nagbigay po si Emmanuel Amos ng isang patutuo tungkol po sa isang ministro sa daigdig ng masasamang espiritu. Ayon kay Amos, mayroon pong isang ministro o isang mangangaral o lingkod ng ating Panginoong Diyos na kilala nila kapag siya ay lumuluhod para manalangin, nagkakaroon sa kalagitnaan ng kampon ni Satanas ng isang matinding kaguluhan. Kung kaya't nagpadala ngayon si Amos ng mga babae laban sa ministro o lingkod ng Diyos. Pagkakainin pa ng taong ito sila, subalit tatangging matukso. Ginawa nila lahat ng dapat nilang gawin, pero sila'y hindi nagtagumpay. Dahil dito, ang mga babaeng ito ay pinapatay dahil sa kanilang pagkabigo, sapagkat hindi po nila natukso ang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Pagkatapos nito mga sangkay, si Emmanuel Amos naman ang gumawa ng pamamaraan. Siya raw po ay nagpalit ng anyo bilang babae at nagtungo sa kanya, at sa pamamagitan ng mga salita at mga gawa, inakit niya ang lingkod ng ating Panginoon. Subalit siya ay matigas. Ito ay lubhang napakahirap para kay Amos, kaya pinagpasyahan niyang patayin na lamang ang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Isang araw, ang lingkod ng ating Panginoong Diyos ay nagtungo sa isang pamilihang bayan. Minamatyagan ni Amos at siya ay yumuko upang magtanong ng presyo ng ilang mga paninda. Ipinihit ni Amos sa kanya ang isang paparating na malaking truck na may mga kargang drum ng langis tungo sa palengke na kung saan ay naroon siya. Ang malaking truck ay tumama sa poste na may mataas na boltahe ng kuryente at bumagsak sa gitna ng palengke na nag-iwan ng maraming taong namatay. Subalit ang ministro ay nanatiling buhay. Kung papaano siyang nakatakas ay isang milagro, at ito po ang gumulat kay Emmanuel Amos. Ayon sa kanya, sa iba pang araw, nakita siya ni Amos na naglalakbay patungong bayan. Muli na naman pong gumawa ng pamamaraan si Amos para itumba ang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Muling ipinihit ni Amos ang isang truck ng sundalo upang patayin siya. Ang truck ay tumungong diretso sa bagong kalsada sa sementeryo. Pumatay ng maraming tao, subalit ang ministrong ito ay muling nakatakas sa kamatayan. Matapos ang ikalawang pagkakataon, sila Emmanuel Amos ay huminto, at ang taong ito, mga sangkay, ay nabuhay pa rin. Dahil sa isang Kristiyano, ang diablo ay maaaring magpasya na mangwasak ng maraming kaluluwa. Iniisip niya na kaya niyang patayin siya, subalit lagi siyang bigo. Ang mga insidenteng ito ay nangyari na sa maraming mga Kristiyano lingid sa kanilang kaalaman, subalit ang kanilang Diyos ay lagi silang inililigtas. Ang problema lamang mga sangkay, ayon kay Amos, hindi raw po basta-basta sumusuko ang isang diablo. Sa isipan ng diablo mga sangkay, maaari pa rin siyang magtagumpay. Subalit kahit kailan, hindi nagtatagumpay talaga ang diablo sa mga tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. Ayon kay Emmanuel Amos, mga sangkay, nakikita niya ang isang Kristiyano. Habang ang isang Kristiyano ay naglalakad, taglay na nananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos at hindi nahuhumaling sa mga bagay ng sanlibutan sa buhay na ito. Ang diablo ay hindi magtatagumpay gaano man siya magpumilit na sumubok. Ang mga di mananampalataya lamang ang nasa kanyang pamamahala.
Ganun pala kamakapangyarihan ang isang taong tunay na naglilingkod sa ating Panginoon. May mga pagkakataon, mga sangkay, na muntikan na pong magkaroon ng disgrasya sa buhay natin, magkaroon ng aksidente na dapat sana ay patay na tayo, subalit hindi po natin nalalaman na inililigtas po tayo ng ating dakilang Panginoon, na habang tayo ay naglalakad, naglalakbay, tayo po ay may kasamang mga anghel ng Diyos. Kung kaya't si Satanas, ayon kay Emmanuel Amos, sila man ay hindi makapasok sa mga tunay na mananampalataya.